bansa sa malayong silangan, upirang ngalan perlas ng silanganan. Ang kagandahan nito ay walang katulad, dito tila bulaklak ay namumukad ka. Bagong upir, bagong tayo ay Hello po sa ating lahat at mapagpalang araw, hapon o gabi sa lahat ng ating mga tagapakinig, lalo na po yung mga sumusubaybay sa ating channel. Muli, samahan nyo kami sa pagpapatuloy sa pag-aaral ng Torah dito sa aklat ng Deuteronomy. Okay, kapatid? Kabanata 26. Hello? Yes. Narinig ba ako? Narinig ako? Yes, sis. Loud Okay, and kasi clear. hindi ko ma-unmute yung Kabanata 26. Wait kasi nangyari doon sa phone ko. Hindi ko mabasa masyado. Hindi ko matanggal ang... Ikaw, take over muna, sis. Lolo ko phone ko. Sis Pearl? Okay, sige. Okay. Kabanata 26. Sabi niya, unang bunga at ikapu. Kapag nakapasok na kayo, naangkin at nanirahan sa lupain na ibinibigay sa inyo ni Yahweh na ating alahayam bilang mana, kumuha ng ilan sa unang bunga ng lahat ng inyong ani mula sa lupa ng lupain at ilagay ang mga iyon sa isang basket. Pagkatapos, pumunta kayo sa lugar na pipiliin ni Yahweh na ating alahayam bilang tahanan ng kanyang pangalan at sabihin sa saserdote sa kapulungan ng panahon na iyon. Ipinapahayag sa saserdote. Ipinapahayag ko ngayon. Ipinapahayag ko ngayon kay Yahweh na nakarating na ako sa lupain na kanyang ipinangako sa ating mga ninuno bilang ating mana. Kukunin ng saserdote ang basket mula sa inyong mga kamay at ilalagay ito sa harap ng altar ni Yahweh. Pagkatapos ay ipahayag ninyo kay Yahweh ating alahayam. Ang aking ninuno ay isang gumagalang Hebreo at siya ay bumaba sa Egypt kasama ang ilang tao at nanirahan doon at naging marami, makapangyarihan at dakilang bansa. Ngunit pinahirapan kami ng mga Egyptian. Pinailalim kami sa mahirap na paggawa at pagdurusa. Pagkatapos, kami ay tumawag kay Yahweh, ang alahayam ng aming mga ninuno, at narinig ni Yahweh ang aming tinig at nakita ang aming pagdurusa, hirap at pang-aapi. Kaya't dinala kami ni Yahweh. Sorry. Sorry. Wala. Okay. Verse 8. Oo. Okay. Saan na nga ba tayo? Ayun. Verse 8, kaya't dinala kami. Kaya't Okay na yung dinala phone kami ko. ni Yahweh. Okay na? Sige. Oo, Okay, sige. tutuloy. Verse 8. Okay. Kaya't dinala kami ni Yahweh palabas ng Egypt na may makapangyarihang kamay at unat na bisig, na may matitinding sindak, mga tanda at kababalaghan. Dinala niya kami sa lugar na ito at ibinigay sa amin ang lupain na ito, isang lupaing sagana sa gatas at pulot. Ngayon, dinala ko ang unang bunga ng lupa na ibinigay mo sa akin, Yahweh. Okay. So, yun ang sasabihin nila, no? I-recite nila bago nila ibigay sa ialay. Ilagay ang basket sa harap ni Yahweh, ating alahayam, at magpatira pa sa kanya.
Pagkatapos kayo at ang mga Levita at ang mga dayuhang nakatira sa inyo ay magagalak sa lahat ng mabubuting bagay na ibinigay sa inyo at sa inyong sambahayan ni Yahweh ating alahayam. Kapag natapos na ninyong ihiwalay ang ikapu ng lahat ng inyong ani sa ikatlong taon, ang taon ng pangatlong ikapu, o yung third tithes, no? Ibibigay ninyo ito sa mga Levita, dayuhan, ulila at balo upang sila ay makakain sa inyong mga bayan at masiyahan, mabusog. So, every third year, yun, no? Paano yun? Every 3 years? Siguro yung sacerdote, iba-budget niya yung nakolekta sa ika-third year, no? Para sa susunod na 3 taon, ano? Pagkatapos, sabihin ninyo kay Yahweh, ating alahayam, inalis ko sa aking bahay ang banal na bahagi at ibinigay ko ito sa Levita, sa dayuhan, sa ulila at sa balo, ayon sa lahat ng iyong iniutos. Hindi ako lumihis sa iyong mga utos, ni hindi ko nalimutan ang alinman sa mga iyon. Hindi ko kinain ang anumang banal na bahagi habang ako ay nagluluksa, ni hindi ko inalis ang alinman sa mga iyon habang ako ay marumi, ni hindi ko inalok ang alinman sa mga iyon sa patay. Kasi yung mga banal na bahagi, pag marumi siya, ano, hindi rin niya kinakain. Sinunod ko si Yahweh, ang aking alahayam. Ginawa ko ang lahat ng iyong iniutos sa akin. Tumingin ka mula sa langit, ang iyong banal na tahanan, at pagpalain ng iyong mga tao, ang mga Israelita at ang lupain na ibinigay mo sa amin ayon sa iyong ipinangako sa aming mga ninuno. Isang lupaing sagana sa gatas at pulot. Tumingin siguro ito ay dumungaw ka mula sa langit. Ano? Ito, Oo, di ba dumungaw? palitan Kasi, natin. oo. Kasi patingin siya sa pababa. Kasi tayo lang, mga Ophilia na may salitang ganyan eh. Hmm. Dumungaw. Walang equivalent yan sa English. Sundin ang mga kautusan ni Yahweh. Iniuutos sa iyo ni Yahweh na ating alahayam sa araw na ito na sundin ang mga kautusan at mga batas na ito ng buong puso at kaluluwa. Inyong ipinahayag sa araw na ito na si Yahweh, inyong alahayam, at kayo ay lalakad sa pagsunod sa Kanya, na inyong susundin ang Kanyang mga tuntunin, mga utos at mga batas, na kayo ay makikinig sa Kanya. At ipinahayag ni Yahweh sa araw na ito na kayo ay Kanyang mga tao, ang Kanyang mahalagang pag-aari ayon sa Kanyang ipinangako, at kayo ay dapat sumunod sa lahat ng Kanyang mga utos. Kanyang ipinahayag na itataas niya kayo sa papuri, karangalan at dangal, higit sa lahat ng mga bansa na kanyang ginawa, at kayo ay magiging isang bayang banal kay Yahweh, ating alahayam, ayon sa kanyang ipinangako. Yada. May mga katayudan, may mga katanungan or reaction. Wala pa naman sis. So ito yung Malinaw. mga yun yung mga instruction ni Moses na gagawin ng mga papasok sa lupang pangako sa mga bagong henerasyon. Ang altar. So, Kabanata 27, ang altar sa bundok Ebal. So, ito yung altar ba to? Ito yung dalawang bundok. Yung isang bundok, doon sila i-recite yung mga blessing. Yung kabilang naman, bundok ay ang mga lahat ng mga sumpa. Curse, okay. Okay, verse 1. Inutusan ni na Moses at ng mga nakatatanda ng mga Israelita ang mga tao. Sundin ninyo ang lahat ng mga utos na ibinibigay ko sa inyo ngayong araw. Kapag nakatawid na kayo sa ilog Jordan, papunta sa lupain na ibinibigay sa inyo ni Yahweh, ating alahayam, magtayo kayo ng malalaking bato at balutin ang mga iyon ng plaster. Plaster, siguro ang ginagamit nilang plaster dito, mga putik clay, clay o kaya yung ano ba yun, yung anthill. Isulat ninyo sa mga iyon ang isang kopya ng mga batas na ito
Oo, kapag nakatawid na kayo upang makapasok sa lupain na ibinibigay sa inyo ni Yahweh, ating alahayam. Mm. Isang lupaing sagana sa gatas at pulot ayon sa ipinangako sa inyo ni Yahweh, ang alahayam ng ating mga ninuno. Parang malaking ano ng lapis lazuli. Isusulat doon lahat ng kautusan. So nababasa ng mga tao, no? At kapag nakatawid na kayo sa Ilog Jordan, itayo ang mga batong ito sa bundok Ebal ayon sa iniutos ko sa inyo ngayon at balutin ang mga iyon ng plaster. Magtayo doon ng isang altar para kay Yahweh ang ating alahayam, isang altar ng mga bato. Huwag gumamit ng anumang bakal na kasangkapan sa mga ito. Itayo ang altar ni Yahweh gamit ang mga buhay na bato at maghandog ng mga sinunog na alay dito para kay Yahweh. Maghandog din kayo ng mga handog pagsasaluhan. Kainin ang mga ito at magalak sa harapan ni Yahweh ating alahayam. Fellowship offering, ano? At isulat ninyo ng malinaw ang lahat ng salita ng batas na ito sa mga batong inyong itinayo. So alam ko parang may nakita silang mga kapiraso nito sa Jerusalem. Parang malaking bato, ewan ko lang kung yun yung original, baka replica na lang, no? Mga sumpa mula sa bundok Ebal. Pagkatapos, sinabi ni Moses at ng mga Levitikong saserdote sa mga Israelita, tumahimik kayong lahat, mga Israelita, at makinig. Kayo ngayon ay naging mga tao ni Yahweh. So, pag-aari na sila ni Yahweh, yung mga Israelita. Sundin ang ating alahayam at sumunod sa kanyang mga utos at mga batas na ibinibigay ko sa inyo ngayon. Sa parehong araw, inutusan ni Moses sa mga tao, kapag nakatawid na kayo sa Ilog Jordan, ang mga tribong ito ay tatayo sa bundok Gerizim upang pagpalain ng mga tao. So yung bundok Gerizim, mga pag-blessing. Si Simeon, ang tatayo doon si Simeon, Levi, Judah, Isakar, Joseph at Benjamin. At ang mga tribong ito ay tatayo sa bundok Ebal upang ipahayag ang mga sumpa. So ang magpapahayag ng sumpa ay si Ruben, Gad, Asher, Zebulun, Dan at Naphtali. Ang mga Levita ay magsasabi sa lahat ng mga Israelita ng malakas na tinig. So ito yung mga mga sumpa. Sumpain ang sinumang gumagawa ng idolo, isang bagay na kasuklam-suklam kay Yahweh, gawa ng bihasang mga kamay, at itinatayo ito ng lihim. At sasabihin ng lahat ng mga tao, yada. Kahit itinatayo ito ng lihim, kahit ngayon, lantara na, no? Tinatayo. Sumpain ang sinumang lumalapastangan sa kanyang ama o ina at sasabihin ng lahat ng mga tao, yada. Sumpain ang sinumang maglipat ng muhon ng kanyang kapwa at sasabihin ng lahat ng mga tao, yada. Kahit ngayon hindi mo na ililipat ang muhon, basta palitan mo lang titulo, no? Titulo, pinapalitan na lang ng titulo yung basta-basta. Yung mga Meron din talaga naglilipat ng muhon. Oo, pero yung mga maliliit na pero ngayon kasi, sunugin lang pag nasunog ang City Hall, papalitan ng Sabagay. ownership. Di ba? Ganun Parang lang ganito na kasimple. rin. Oo. Nangaagaw ng mga land grabbers, no? Okay, verse 18. Sumpain ang sino mang magligaw sa bulag sa daan at sasabihin ng lahat ng mga tao, yada. So, pwede rin itong yung figurative, yung mga bulag sa daan. Bulag na nga, ililigaw mo pa lalo, Oo. Verse 19. Sumpain ang sino mang nagkakait ng katarungan sa dayuhan, sa ulila o sa balo. At sasabihin ng lahat ng mga tao, yada. Hindi nga pinagkakaitin, pinag-aanuhan pa, nagte-take advantage pa, no? Oo. Balo, mga Oo. Verse 20. Sumpain ang sinumang sumisiping sa asawa ng kanyang ama, sapagkat siya ay lumalapastangan sa higaan ng kanyang ama. At sasabihin ng lahat ng mga tao, yada. Sumpain ang sinumang may pakikipagtalik sa anumang hayop, at sasabihin ng lahat ng mga tao, yada. Sumpain ang sinumang sumisiping sa kanyang kapatid na babae, anak ng kanyang ama o anak ng kanyang ina,
o kay half-sister, half-brother, no? At sasabihin ng lahat ng mga tao, yada. So, ito. Sumpain ang sinumang sumisiping sa kanyang biyenan at sasabihin ng lahat ng mga tao, yada. Sumpain ang sinumang pumatay ng kanyang kapwa ng lihim at sasabihin ng lahat ng mga tao, yada. So, ibig sabihin, yung lihim, murder, kasi iba yung pinatay dahil naayon sa batas, no? Verse 25. Sumpain ang sinumang tumanggap ng suhol upang patayin ng isang inosenteng tao at sasabihin ng lahat ng mga tao, yada. Inosente, halimbawa, binayaran ka, napatayin mo to, pero hindi naman inosente, talagang kriminal yung taong yun. Siguro si Aba na ang ano nun, no? Pero cold blood kasi ang ibig sabihin niya, cold-blooded eh. Verse 26, sumpain ang sinumang hindi isinasagawa ang mga salita ng batas na ito at sasabihin ng lahat ng mga tao, yada. Okay, Kabanata 28. Mga pagpapala sa pagsunod. Ayan, ito yung mga pagpapala. Kung lubos mong susundin si Yahweh ating alahayam at maingat na tutuparin ang lahat ng kanyang mga utos na ibinibigay ko sa inyo ngayon, itataas ka ni Yahweh ng higit sa lahat ng mga bansa sa mundo, yada. 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 Lahat ng mga pagpapalang ito ay darating at isa sa iyo kung susundin mo ang ating alahayam. Pagpapalain ka sa lungsod at sa bukid. O, kahit pumunta ka ng Mindanao o kung saan mo, pagpapalain ka sis. Yada. Halaluway alahayam. Pagpapalain ang sanggol sa iyong sinapupunan, ang mga ani ng iyong lupain at ang mga anak ng iyong mga hayop, ang mga guya na iyong bakahan at ang mga kordero ng iyong kawan. Ibig sabihin to, hindi ka mawawala ng descendant eh, no? Hindi mawawala ang yung Susundan ka ng pagpapala. Okay, verse 5, nawala ka sis. Anyari. Nalaglag ata sis. Mhm. Tuloy mo. Verse 5, Oo. pagpapalain ang iyong basket at ang iyong lalagyan ng masa. Yada. Pagpapalain ka kapag pumapasok at pagpapalain ka kapag lumabas. Yada. Yada. Ipagkakaloob ni Yahweh na ang mga kaaway na babangon laban sa iyo ay matatalo sa harap mo. Yada. Yada. Sila ay lalapit sa iyo mula sa isang direksyon, ngunit tatakas mula sa iyo sa 7 direksyon. Yada. Sa Salmo yan Talata 8. Pagpapalain ni Yahweh ang iyong mga kamalig at ang lahat ng iyong gagawin. Yada. Pagpapalain ka ni Yahweh ang ating alahayam sa lupang ibinibigay niya sa iyo. Yada. Yada. Siyam. Itatatag ka ni Yahweh bilang kanyang banal na bayan ayon sa kanyang ipinangako na may panata kung tutuparin mo ang mga utos ni Yahweh, ating alahayam, at lalakad ka sa pagsunod sa kanya. Sa gayon, makikita ng lahat ng mga tao sa mundo na ikaw ay tinatawag sa pangalan ni Yahweh at sila ay matatakot sa iyo. Yada. Yada. 11. yada. Oh, ayan ka na sis. Verse 11. 11. Okay. Pasensya na. Pagpapalain ka ni Yahweh ng kasaganaan sa bunga ng iyong sinapupunan, sa mga anak ng iyong mga hayop at sa mga ani ng iyong lupain, sa lupang kanyang ipinangako sa iyong mga ninuno na ibibigay sa iyo. Yada. Bubuksan ni Yahweh, yada. Bubuksan ni Yahweh ang langit, ang imbaka ng kanyang kasaganaan, upang magpadala ng ulan sa iyong lupain sa tamang panahon at pagpapalain ang lahat ng gawa ng iyong mga kamay. Yada. Magpapautang ka sa maraming bansa, ngunit hindi ka mangungutang sa kanino man.
Yada. Yada. Gagawin ka ni Yahawa na pangulo, hindi buntot. Yada. Yada. Kung iyong tututukan ang mga utos ni Yahawa, ating alahayam na ibinibigay ko sa iyo ngayon at maingat na susundin, ikaw ay laging nasa itaas, hindi kailanman nasa ibaba. Yada. 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 Huwag kang lilihis sa kanan o sa kaliwa sa anumang utos na ibinibigay ko sa iyo ngayon sa pagsunod sa mga idolo at paglilingkod sa kanila. Yada. 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 Ang mga sumpa sa di pagsunod Mhm. o yung mga hindi sumusunod ako. Gayunman, kung hindi mo susundin si Yahawa ang ating alahayam at hindi mo maingat na tutuparin ang lahat ng kanyang mga utos at tuntunin na ibinibigay ko sa iyo ngayon, lahat ng mga sumpang ito ay darating at aabot sa iyo. Isusumpa ka sa lungsod at sa bukid. Isusumpa ang iyong basket at ang iyong lalagyan ng masa. Isusumpa ang bunga ng iyong sinapupunan, ang mga ani ng iyong lupain at ang mga guya ng iyong bakahan at ang mga kordero ng iyong kawan. Susumpain ka kapag pumapasok at susumpain ka kapag lumalabas. Padadalhan ka ni Yahawa ng mga sumpa, kaguluhan at pagsaway sa lahat ng iyong gagawin hanggang sa ikaw ay malipol at biglang masira dahil sa kasamaan na iyong ginawa sa pagtalikod sa Kanya. Padadalhan ka ni Yahawa ng mga sakit hanggang sa ikaw ay malipol sa lupang iyong papasukan upang ariin. So yung mga sakit, patatamaan ka ni Yahawa ng nakamamatay na sakit, lagnat at pamamaga. Padadalhan ka niya ng matinding init at tagtuyot, kasama ang peste at amal na magpapahirap sa iyo hanggang sa ikaw ay mamatay. Aray ko. Actually, nangyayari na ito sa atin ngayon no? Mhm. Cancer, napaka-prevalent na, lalo yung mga tuslok. Kawawa Ang nga langit lang sa sila. itaas, ang langit sa itaas mo ay mistulang tanso at ang lupa sa ilalim mo ay bakal. Tagtuyot to, no? Ang Oo. ulan ng iyong bansa ay gagawin ni Yahawa na alikabok at pulbos. Ito Nako. ay bababa mula sa langit hanggang sa ikaw ay malipol. Ipatatalo ka ni Yahawa sa iyong mga kaaway. Lalapit ka sa kanila mula sa isang direksyon, ngunit tatakas ka mula sa kanila sa 7 direksyon. Tatakasan sila. At ikaw ay magiging bagay na kakilakilabot sa lahat ng mga kakaharian sa mundo. Kaya ito kakilakilabot dahil magiging horror ang itsura. Kasi kakilakilabot may dalawang meaning pero dito ang meaning to ay horrific horror. Ang iyong mga bangkay ay magiging pagkain para sa lahat ng mga ibon at hayop sa gubat at walang sinumang magtataboy sa kanila. Padadalhan ka ni Yahawa ng mga pigsa ng Egypt at mga bukol, nana at galis na hindi mo magagamot. Padadalhan ka ni Yahawa ng pagkabaliw. Siyempre, pag hindi ka malinis, di ba yung mga kautusan niya sa kalinisan, talagang ito ang magiging epekto, no? Padadalhan ka ni Yahawa ng pagkabaliw, pagkabulag at kaguluhan ng isip. Pag hindi mo sunod yung mga kalinisan sa mga pagkain, ayan. Nagkaka-Alzheimer, ayan. Sa tanghali, at saka yung pag-take ng mga pharmakeia, 'di ba? Mababaliw ka talaga pag yung mga pharmakeia or drugs. Sa tanghali, gagapang ka tulad ng isang bulag sa dilim. Hindi ka magtatagumpay sa anumang iyong gagawin. Araw-araw ay maaapi ka at masasamsam at walang maliligtas sa iyo. Ipapangako ka para ikasal sa isang babae, ngunit ibang lalaki ang kukuha at gagahasa sa kanya. Magtatayo ka ng bahay, ngunit hindi ka titira dito. Magtatanim ka ng ubasan, ngunit hindi mo matitikman ang bunga nito. Ang iyong baka ay papatayin sa harap mo, ngunit wala kang makakain dito. Ang iyong asno ay aagawin sa iyo at hindi ibabalik. Ang iyong mga tupa ibibigay sa iyong mga kaaway at walang maglilitas sa kanila.
Ang iyong mga anak na lalaki at babae ay ibibigay sa ibang bansa at mapupuyat ka sa pag-aabang sa kanila araw-araw, ngunit wala kang magagawa. Okay. Ang isang bayan na hindi mo kilala ay kakain ng bunga ng iyong lupain at ng iyong paggawa. At ikaw ay mananatili sa matinding paghihirap sa lahat ng iyong mga araw. Nangyari ba sa atin to? Di ba yung yung ating mga pananim, yung ating mga mga natural resources, ibang nakikinabang? Yun nga eh. Ay. Oo. Yung ating mga kagubatan, yung ating mga langis, ginto. Oh. Ang mga bagay na iyong makikita ay magdudulot sa iyo ng pagkabaliw. Padadalhan ka ni Yahawa ng masasakit na pigsa sa iyong mga tuhod at binti na hindi magagamot mula sa talampakan ng iyong paa hanggang sa tuktok ng iyong ulo. So, ano to? Mga hindi pagsunod sa kalinisan ng Aba, no? Itataboy ka ni Yahawa sa isang bansang hindi mo kilala o kilala ng iyong mga ninuno, kasama ang hari na iyong itinalaga. Doon, ito nangyari dito sa Babylon, no? Doon ay papipilahin kang sumamba sa mga idolo, mga imahe ng kahoy at bato. Ikaw ay magiging bagay na katatakutan, kasabihan at katatawanan sa lahat ng mga bayan kung saan ka itataboy ni Yahawa. Actually nga, 'di ba, yung term na Pinay is ibig sabihin made yun, 'di ba? Pag may Pinay ka ba, parang 'di ba naging gano'n ng Ang Pinoy. baba ng tingin, oo. Oo. Actually yung Pinoysi daw Pinoysi. Noisy daw tayo. Daw Pinoy, noisy. Pinoysi. Yun naman ng mga Chinese. Kumbaga, kung China noon ay kanilang kinukutya, ang mga Pinoy daw, kaya daw nagkaroon ng mga Pinoy para may kutyain din ang mga Chinese. Lalaban ang Chinese at Pinoy. Pero mas mababa pa rin daw ang Pinoy sa Chinese. Ganon. At tingnan lang natin na sa pagdating ng panahon. Para daw may tawaging letter N ang mga Chinese. Anong N? Nigger, parang ganon. Pang ano nila yun sa mga black nun eh. Kasi ang mga African black, mga African American, ang tawag nila N, di ba? N-word, nigger. Pag nasa, sila, sa Amerika. Pero sa Asia, ang tatawagin daw na N ay ang mga Pinoy. Doon ang tawag ng mga Chinese. Ewan ko, pero parang pinag-aaway nila ang magkapatid na lahi, no? Chinese at Furian. Verse 38, maghahasik ka ng maraming binhi sa bukid, ngunit kaunti ang iyong aanihin dahil pepestein ito ng mga balang. Actually, nilalagay nila yun eh. Kung iba talagang pinupunlaan ng mga peste para maghirap yung bansa natin. Tanda ko yun, yung nauso yung Banana Republic, ganun. Magtatanim ka ng mga ubasan at aalagaan ang mga ito. Ngunit hindi mo maiinom ang alak o makakapitas ng mga ubas dahil pepestehin ito ng mga uod. Magkakaroon ka ng mga puno ng olibo sa iyong lupain, ngunit hindi mo magagamit ang langis dahil malalaglag ang mga olibo. Magkakaroon ka ng mga anak na lalaki at babae, ngunit hindi sila mapapasa iyo dahil sila ay dadalhin bilang bihag. Mga kawan ng balang ang pepeste sa lahat ng iyong mga puno at mga ani ng iyong lupain. Ang mga dayuhan na naninirahan sa iyong lupain ay tataas ng tataas sa iyo, habang ikaw ay bababa ng bababa. Naku, natin yan, nasaksihan natin yan, di ba? Kahit ngayon eh. Sila ay magpapautang sa iyo at ikaw ay magiging mangungutang. Sila ang magiging pangulo habang ikaw ay magiging buntot. Naalala ko yung Commonwealth, di ba? At
Kung hindi mo susundin ang mga batas at tuntunin sa ilalim ng mga tipan, lahat ng mga sumpang ito ay babagsak at wawasak sa iyo. Ang mga ito ay magiging tanda at kababalaghan sa iyo at sa iyong mga lahi magpakailanman. Kung hindi mo paglilingkuran si Yahweh, ang ating alahayam, ng tapat at may galak sa panahon ng saganaan, kung gayon sa gutom at uhaw, sa kahubaran at matinding kahirapan, paglilingkuran mo ang mga kaaway na ipadadala ni Yahweh laban sa iyo. Naku, nangyari sa atin to, di ba? Gutom, uhaw, kahubaran, yung mga ano tayo, yung slave nung panahon ng ng Spanish. Ang mga kaaway ay maglalagay ng pamatok na bakal sa iyong leeg at posa sa iyong mga kamay at dadalhin ka sa pagkaalipin. Hanggang ngayon, di ba, mga OFW? Dadalhin ni Yahweh ang isang bansa laban sa iyo mula sa malayo, isang bansang hindi mo naiintindihan ang wika mula sa dulo ng mundo. Isang China. bansang mabangis. Ano? Baka sa China to, hindi na naiintindihan ng wika. Hindi. Nangyari to sa mga Babylonian, di ba? Nakarating. Pero sa atin, sa Ophir, ito yung mga Spaniards, Oo. di ba? Pero Oo. sa Jerusalem, sa Judea, yung mga Babylonian, mga Assyrian, di ba? Hmm. Naganap. Dahil nga hindi sila sa kanilang pagsiway. Ngayon, yung dumating mga Spaniards, nagdala ng sumuway din tayo diyan eh. Sumuway tayo. So, yung mga Amerikano dumating din, yung Spaniards dumating ulit, 'di ba? Hmm. Natalo na natin natalo na nila Lapu-Lapu ang Spaniards pero bumalik sila. Okay. Isang bansang mabangis tulad ng agila na bumabagsak ng walang awa sa mga bata o paggalang sa mga matanda. Yung O Japan yan, 'di yan. ba? Mm. Oo, kahit naman ang mga Spaniards eh. Kasi Kahit ang mga American. biruin mo, yung mga buntis noon, binibiyak niyan nila yung tiyan, Oo. tinutuhog ng bayoneta yung mga Pero bata. nakikita ba talaga yun, sis? May kasi alalahanin mo, may black propaganda na noon ang mga Amerikano. So hindi natin yun matitiyak. Hindi, Alam ko may rape, naikwento yan ng mga lolo't lola ko eh. nakita talaga nila. Nakikita Kita nila. talaga. O Oh. kaya sila daw ay nagtago ng tago sa mga ilalim ng kamuting kahoy sila nagtatago. Kasi pag nagtago ka sa mga kubo, sinusunog daw yung mga kubo. Tapos kapag Ayun, di ba? nahuli, God. oo, pag nahuli daw nila yung mga babae, tinutuhog ng bayoneta, pati mga bata. Pero although nag-sorry naman ang Japan, pero may yung consequence nila, 'di ba? Hmm. Nakikita natin ang consequence nila. Ano ng population nila? Napakataas ng suicide rate sa mga seniors, mga ganun. Hmm. At saka ang alam ko ang lupain ng Japan ay pababa ng pababa. Palubog ng palubog. Samantalang Ophir, nadadagdagan ng ating island. Hmm. O kumbaga tumataas ang ating Parang namomroblema na yata sila sa Japan eh kasi wala na silang Oo, children. oo, Hmm. ang Wala na dami silang grown-ups. wala na Matatanda na yung kay population. Marami ng oo. eskwelahan ang nagsara. Tapos yung Mm. mga matatanda wala silang kasama, ganon. So bawat hindi hindi lumalampas ang yung may napanood ako, hindi lumalampas ang isang linggo na walang tumatalo na matatanda sa bintana. Biro mo yan. Kasi Nagsuside na lang. ganun yung depression, oo. Depression. Yan, i-share ko naman yung sa Canada naman, share ko kanina sa inyo. Anyway, Mm. verse 51 naman tayo. Sasakmalin nila ang mga anak ng iyong mga hayop at ang mga ani ng iyong lupain hanggang sa ikaw ay malipol. Iiwan ka nila ng walang butil, alak o langis o anumang guya ng iyong bakahan o kordero ng iyong kawan hanggang sa ikaw ay masira at mawasak. Sasakupin nila ang mga nayon sa iyong lupain at gigibain ang mga matitibay na pader na iyong pinagkakatiwalaan. Ano ba yung mga matitibay na pader na pinagkakatiwalaan natin? Gobyerno, mga banking, di ba? Ano pa ba?
Kukubiin nila ang malaking lungsod na ibinigay sa iyo ni Yahweh ang ating alahayam. So ito nangyari talaga to sa Babylon. Verse 53, dahil sa paghihirap na idudulot ng iyong kaaway sa panahon ng pagsalakay, kakainin mo ang bunga ng iyong sinapupunan, Nako. ang laman ng iyong mga anak na lalaki at babae. Nangyari to sa Oo, sa nangyari na yan noon. Oo. Ngayon naman, ito symbolic, kinakain nila yung kanilang yung pamamalimos ng kanilang mga anak, inaano nila sa internet, di Hmm. ba? Binubugaw sa internet, kinakain laman ng inyong mga anak na lalaki at babae. Nangyayari pa rin sa ngayon. Oo. Kahit ang pinakamaamo at sensitibong lalaki sa inyo ay hindi magkakaroon ng habag sa kanyang kapatid o sa asawa na kanyang minamahal o sa kanyang mga anak na natitira. Kahit daw yung pinakamabait na lalaki, hindi mahahabag pag sa gutom na Oo. pati yung kanyang mahal na asawa at mga anak, at hindi niya ibibigay sa kanila ang kahit isang piraso ng laman ng kanyang mga anak na kanyang kinakain. Grabe, Hmm. pinanggutom, no? Ito na lamang ang matitira sa kanya dahil sa paghihirap na idudulot ng iyong kaaway sa panahon ng pagsalakay sa iyong lungsod. Nagiging cannibal sila. Hmm. Oo, sa gutom. Yun nga yung yung pinag-uusapan ng Bulacan nung last Sabat, 'di ba? Na paano kung Anong Bulacan, sis? Oo, kung oo, papaano. kung paano magsusurvive ang mga angkawan, halimbawa lang sila ay may mga pagkain sila. Paano kapag dumating ang kapighatian, tapos yung mga pagkain nila ay sasalakayin sila ng mga gutom? Oo, ganun. Mm. Mm. Kasi kahit na anong paghahanda daw natin, paano kung may mga taong gutom? Wala na yung pakialam Oo. sa kanila. Pag Halimbawa, nakita, nagtanim ka, kung hindi mo oo, babantay, baka iba ang mag-ani, oo, no? iba na ang mag-aani niyan. Kahit masipag ka, paano kung Oo. iba ang Talaga sa makikinabang? bundok ka dapat. Oo. Oo. Kahit sa Kagaya ng bundok ka, Kaya talaga sa bundok pala. naikwento ng mga lolo't lola ko na nung time ng ng Japanese, nung sinakop tayo ng Japanese, marami na daw silang pananim na handa ng mga anihin, mga kamuting kahoy nila, mga kamote, mga saging. Hindi na nila nakuha. Kasi nga, kinuha na ng mga Hapon. Takot lang nako, nila. Oo, at kahit, hindi na Papatay sila sila para lang sa at pagkain. hindi na sila pwedeng bumalik doon sa mga pananim nila kasi tutuhugin sila ng mga Hapon. pero sa atin ngayon, nangyayari yan. Tanim natin dyan, iba nang kumukuha ng Ay, bunga. oo. Wala pa man tayo Tingin ko sa ganong hindi sitwasyon. mawawala ang mga pagkain, sis. Kaya lang, yung mga pagkain na GMO or baka laced na, mga nakaka-cancerous na cancer, Mga may peke. mga chemical. Oo, Oo. mga peke. Mga peke na Pero food ang totoo pa meron naman dyan. itong mga sinasabi mga nababanggit dito ng mga sumpa. Kasi Oo. nga, yung sinasabi na kakainin mo yung laman ng mga anak, ano ba ngayon ang minamanufacture nila kasama na yung mga laman ng tao? Diba? Mas Mga fake na. mix, no? Oo. Mga pagkain Pero ngayon, talaga, kagaya ng mga yung pinost ng isang kapatid nating Sorsogon. Ito palang mga masasarap na inumin na Mas mix. tinatangkilik natin. Oo. Oo. Mayroong mga sangkap na galing sa fetus. mm So, So, halos pa wala yung na. umami. Oo. Oo, parang wala na tayong makain na na walang mga defilement. Maliban lang Ay, kung ikaw mismo ang nagtanim. oo, at nagluto, Oo, nagmanufacture. at nagluto. Pero kahit na sa mga pagluluto, siyempre gumagamit tayo ng mga sangkap na mga O, meron pa manufactured rin. na. Meron pa rin yan. Hindi natin alam kung ano ang mga sangkap niyan na inilalagay nila para ma-defile tayo. Oo. Pati nga Kaya kahit talagang siguro yung napakahalaga
na mayroon sana tayong sariling lupain na matataniman ng pagkain natin. Napalad ka, sis. Lupain na or lupa na pwede mong lagyan ng bakod kasi Oo. naku, Sa may bundok dadagsain kung ka. walang kukuha, ano? Kahit nasa bundok Mabuti ka, kung walang dadagsain ka kukuha. doon. Pero pag dumating si Santa Gutom, ewan ko lang kung may matitira sa'yo. Kaya nga, Oo. run to the mountains eh. Kasi Oo. mahirap naman, aakyatin pa nila yun. No? Sa gutom sis, kayanin nila yun. Oo, kakayanin nila yun. At kapag nakita nga na nagpapausok ka, ibig sabihin may niluluto ka. O may tao dyan. Oo. Baka mamaya lulusubing ka pa nila. Kaya nga, bawal magpausok Mm. kapag ikaw ay nagtatago. Yung mga yung mga lolo't lola ko noon, nasabi nila, hindi na nga daw sila makapagluto ng pagkain nila. Kasi pag nakita na sila na nagpausok, pupuntahan sila kung nasaan yung usok. Diba? Paano? Kinakain nila hilaw. Mga hilaw. Regular. Mga dahon-dahon Ganon. na lang. Oo, hilaw na Damo. hilaw daw na kamote, hilaw na saging. Hindi mga sis, sa gabi Oh, daw sila nagluluto yung mga oh lola yun, ko. oo. Sa gabi daw Ayun. sila nagluluto, yun sabi Oo. nila, basta Pero ingat na ingat pa rin sila na hindi Mm-mm. Usok. maamoy. Na hindi Oo, Baka maamoy yung yung maamoy, usok. maamoy luto ng nila. iba, no? Oo. Saka, pero makikita yung apoy Hmm. naman pag gabi. Hindi, Yun pag ang gabi, kwento kung din ng halimbawa mga tulog na lola ko. sila, Madaling magluluto daw araw. sila ng hindi, yung hindi maaamoy. Oo. Yung kanin Siguro mga nila. suka-suka lang, ano? Yung Oo. sausaw, parang mga, ensalada. Kaya Mga sila ano natuto yun. daw na tumira sa tabing ilog kasi doon sila sa ilog nangunguha ng makakain, mapang-uulam nila. Pati yung mga palakang gubat, kinakain nila. Palakang gubat. Malinis naman yun. Okay Yung, lang. yung bukid, Okay lang masarap kung yun okay lang kung palaka sa farm. Oo. Pati nga daw mga daga, kinakain nila eh. Yung, Dahil yung, Pero wala yung, nang ano yung makain. nasa pero bukid. sa Maccabees, nagtago sila pero puro halaman. Hindi nila sinuway ang ang dietary law. Puro halaman talagang kinain nila sa gubat. Kaya maganda talaga kung ikaw ay taga-gubat dahil alam mo kung Mm. saang halaman doon ang pwedeng kainin at hindi. Dahil may mga lason Oo. din kaya. Kaya Oo, nung yung mga umuwi nga ako kabuti. sa Mm. probinsya, takot Mm-mm. na takot yung mga auntie ko. Sabi niya, naku, Mm. nababalitaan namin magkakaroon ng giyera, ganyan. Yan. Kinikwento na naman nila yung mga pinagdaanan nila sa giyera. Oo. Tapos yung Talaga auntie na real. ko, oo, dahil sa phobia niya sa giyera, bumili ng ilang pirasong yung posporo, ang dami. Siguro mga 20 balot ng posporo ang binili. Naku, baka Kasi naman ano yan. sabi ko, nako, mapaano lang yan, ma-expire lang yan. Anong gagawin mo dyan? Bakit naman ang dami? Sabi ko, sana binili mo na lang lighter. Sabi niya, hindi, nauubos kasi ang lighter ito. At least kahit papaano tatagal. Kasi, daw, napakahirap daw magparikit ng apoy, yun ang kwento nila. Saan sis? Sa yun nga, yung mga kamag-anak ko Saan mga mga lighter auntie na ko, lang, box na lighter. mga auntie ko, sa Sorsogon. Talagang naranasan daw kasi talaga nila yung giyera. Mga maliliit pa sila, mga nasa elementary pa lang sila. Mga phobia, no? Oo, kaya hindi daw sila nakapag-aral ng ng maayos. So umpisa sila mag-aral Ilan taon na mga siya ngayon? yun, yung 84, 78, Ah, 84 at saka 83. Meron pang 94. Yun yung mga auntie ko sa probinsya na nakaranas talaga ng giyera.
Kaya ano, talagang may phobia sila na laging kaming pinagsasabihan. Pag nagkaroon ng kaguluhan sa ano, diyan sa syudad, sa mga ano, tinitirahan nyo, saan kayo pupunta? Kaya maghanda na kayo, sabing ganon. Sabi ko, Ang ipinagkakatiwala ako sa kamay ng alahayam. Kaya sabi nga ng ating mga kapatid, let's cross the bridge when we get there. when we come to it. Pero paano kapag ka ah, government, revolutionary government na, no? Yun nga eh. Kasi itong taon na ito talagang critical ito sa atin. Oo. Dahil dito pa lang magsisimula ba sis o matatapos ang prophecy ni Daniel sa taon na to? Hindi ko tanda, sis. Banggit ng mensahero yan eh. Prophecy, magsisimula. 2026? Sinabi ba 2026? Oo, 2026 daw. Sabi January yata. ng Ano ba? mensahero ay Magaganap. magsisimula ang ano yun? Tribulation ba? Oo, yun yata yung sinabi niya kasi yun daw ang ang 1,260 days Mm-mm. na Nung binilang, Hmm. nung na binilang nabanggit, natin, nabanggit sa Book of Revelation. At saka 3.5 year ng Oo, kanyang 3.5 years. pagkamatay. 3.5 Diba? years ng kanyang 2023 pagkamatay. sige. July. Kailan ba siya Oh, Kailan July. Sa July, This 3 year. years na siya. 2020. Oo. Oo, 3 years Hindi. na siya. Bali So, 2026, half na to ng kanyang death anniversary. 2.5. Oh, 2.5. Bali ngayon 2.5 years siya Oo. na 3. Tapos sa July 3 na siya. 3 years. O, another 6 Oo. months. Yun na yung Sa 2027. oo, nasa prophecy. So, yun yung iniisip ko. Nakapaloob pa siya doon sa 7 years. oo, sa 7 years. Yung ni Daniel na 40, ay ano ba yun? Yung mga 7-7. Mm-mm. 40 I-review ko nga weeks? yun kasi Ako once na din. hindi ako nakafocus doon, hindi Yung ko 7 naalala weeks. Yun nandun, yung 7 Oo. weeks. 7 weeks ba? 70 weeks? Oo, 70 weeks pala. Oo. O yun, doon magsisimula yun, ay matatapos yung 70 weeks. Kasi 3 yan na 70 weeks. Ay, ang weeks ay katumbas ng months. Months ba or year? Kasi 1,000, 1 day is equivalent to 1,000 years. Sa calendar, sa timeline ng Divine Kingdom. May ano sinabi niyo sa 2026? Ano sinabi ng mensahero? Umpisa pa lang. Oo, umpisa ng yung 70 weeks. Meron Ano siyang yung 70 weeks din? Oo, meron siyang audio tungkol diyan na narinig ko Q&A? noon. Oo, sa Q&A, pero hanapin ko ulit Oo. yung tungkol diyan kasi nabanggit niya yan eh. Sis, Oo. i-send mo nga dito sa GC natin at pakikinggan ko ulit yun. Hindi ko Sige. sa Pag nakita ko. Hindi, yung kanina. Yung kanina na pinanood natin. Sige. Para may pagmuni-muni. Tapos, oo. Sige, ano tayo? 57. Oo, okay. Sige tayo. Sa panahon ng kanyang matinding gutom, so ito yung lalaking, sensitibong,
Sa panahon ng kanyang matinding gutom, susubukan niyang lihim na kainin ang inunan mula sa kanyang sinapupunan at ang Aray. mga Hello. anak niyang ipinanganak. Hello, O sa grabe. babae naman ito, no? Oo, sa babaeng buntis. Oo. Hello, Lahat grabe ng no. ito, oo. Lahat ng ito ay isi-secret pa eh. Siguro ito yung mga Oo. nasa sa high society or ano, holier than thou. Kaya inilihim pa eh, no? Lahat ng ito ay dahil sa paghihirap na idudulot ng iyong kaaway sa panahon ng pagsalakay sa iyong lungsod. Kung hindi mo maingat na susundin ang lahat ng mga utos at batas ng kautosang ito na nakasulat sa aklat ng mga batas ng tipan, at kung hindi mo igagalang ang dakila at kahangaang pangalan ni Yahweh, ating alahayam, padadalhan ka niya, small letter itong padadalhan. Padadalhan ka niya ng mga nakakatakot na salot sa iyo at sa iyong mga lahi. Matitinding sakuna at malulubhang sakit na matagal. Malulubhang sakit na matagal, okay. O matagalang sakit, no? Dadalhin ni Yahweh sa iyo ang lahat ng mga sakit ng Egypt na iyong kinatatakutan at mananatili ang mga ito sa iyo. Dadalhin din ni Yahweh sa iyo ang lahat ng uri ng sakit at sakuna na hindi nakasulat sa aklat ng mga batas ng tipan hanggang sa ikaw ay malipol. O sa mga uri ng sakit at sakuna na hindi pa naisusulat. Siguro yung aksidente sa eroplano, ganyan, di ba? Hindi pa yung nakasulat sa ano eh. Batas na wala pa eroplano nun eh. Oo nga. Mga ano, Ang haba talaga ng sumpa, samantalang yung oo, pagpapala ay 14 maigsi verses lang. lang. Doon na lang tayo sumaigsi. Oo nga, Oo. verse 62, sumunod lang naman. Yun, that is the Mm. key. Maingat Sumunod, lang na the key. sumunod. Oo. Verse 62, kahit na ikaw ay kasindami ng mga bituin sa langit, kakaunti lamang ang matitira kung hindi mo susundin si Yahweh ating alahayam. Kahit na kasiya-siya kay Yahweh na pagpalain ka at paramihin, gayon din naman ay kasiya-siya sa kanya na wasakin ka kung ikaw ay magiging suwail. Ganon din. Ikaw ay bubunutin sa lupang ibinibigay sa iyo ni Yahweh upang pasukin at ariin. So talagang nasa iyo ang control. Kung gusto mo ng pagpapala o pagpapalo, nasa iyo yung pagsunod at pagsuway. Yun lang naman, di ba? Kasi siya pareho sa alaya ang magbigay ng pagpapala at magbigay ng kapahamakan. Okay. Verse 64, ikakalat ka ni Yahweh sa lahat ng mga bansa mula sa isang dulo ng mundo hanggang sa kabilang dulo. Ang nangyari ito, Oo, doon ay nangyari. sasamba ka sa mga idolo, mga imahe ng kahoy at bato na hindi mo kilala o kilala ng iyong mga ninuno. Oo, yun nga. Ganun nga talagang Ano ba nangyari. yung ano ba mga sinasamba nila ngayon? Hindi alam ng yung mga may mga santo-santo pa sila, di ba tayo ngayon? Oo. Nung unang panahon naman, wala pa mga ganyan-ganyan, mga bato-bato. Wala kang kapahingahan at walang lugar na pagpapahingahan para sa iyong mga paa sa mga bansang iyong pagkakalatan. Doon ay bibigyan ka ni Yahweh ng balisang isip, mga matang pagod sa paghihintay, at pusong nawawalan ng pag-asa. Yung mga depresyon, napakarami nito sa Oo. abroad, no? Hindi ka magkakaroon ng katiyakan sa iyong buhay at mamumuhay sa patuloy na takot araw at gabi. Stress, dahil sa pagkakatakot na mga pangyayari, sa umaga ay sasabihin mo, sana ay gabi na. At sa gabi ay sasabihin mo, sana ay umaga na. Ipadadala ka ni Yahweh pabalik sa pagkaalipin ng Egypt sa isang paglalakbay na sinabi kong hindi mo na dapat maranasan muli. Doon ay ipagbibili ka sa iyong mga kaaway bilang alipin na lalaki at babae, at walang bansa magliligtas sa iyo hanggang sa matupad ang sumpa dahil sa di pagsunod. O yun nangyari sa Babylon, ano? At mga OFW na alala ko dito binibenta ng gobyerno, no? Para magpadala ng dollar. O paglilinaw,
Ang sumpa o parusa sa di pagsunod ay natupad sa pagsalakay sa Jerusalem ng mga Romano noong 70 AD at sa kasunod na transatlantic slave trade sa kasaysayan. Dahil sa pagsalakay sa Jerusalem noong 70 AD, ang tribo ni Juda, ang tunay na mga Hudyo, ay nangalat sa karamihan sa kanila ay nangalat at karamihan sa kanila ay tumakas patungong Afrika kung saan sila ay humalo sa mga inapon ni Ham. Sa kasaysayan, ang mga European ay nag-ikot sa tribo ni Juda sa Afrika at ipinagbili sila bilang mga alipin sa maraming bahagi ng Europa, Amerika at kanilang mga kolonyang bansa. Ang Egypt sa talatang ito ay sumisimbolo sa pagkaalipin tulad ng sa panahon ng literal na Egypt. Ngayon naman, ang mga Ophirian naman ngayon ay mga OFW, mga pagkaalipin din. So ito ang mga salita ng Alahayam, Halalwaya Yada. Alahayam, Yada. Okay, so overtime na tayo mga kapatid. So next time na lang ang ating music. Okay, yada. Lalwaya Yada. na. Palang araw, mga kapatid, Araw. Bible Shalom, Bless mga kapatid. Yada. Yada.